Cellbox. Si Ira Mendoza, nagtatrabaho bilang garbage collector para kumita ng pera. Mahirap man sa buhay, sagana naman sa pag-aalaga ng mga hayop. Isang araw, habang nangongolekta ng basura, may napulot siyang singsing. Sinangla niya ito't hindi inaasahang 100,000 pesos ang makukuha niya. Kinabukasan, naimbitahan siyang dumalo sa isang ingranding birthday celebration at dito niya nakilala si Kairos Monteverde, ang CEO ng Celestia Hotel. Laking gulat ni Ira nang malamang ito palang may-ari ng singsing. Sobra na lamang ang kaba ni Ira sa pag-aakalang dadalhin siya nito sa police station. Pero hindi niya inaasahan na may balak pala itong ipakilala siya sa lola nito bilang fiancé. At dito na nga magsisimulang not so typical marriage contract nila dahil sa mga alagang hayop ni Ira. Mga aso, pusa, baboy, kambing, kuneho, pato't manok. Sa pagsasama nila sa iisang bubong, matututunan bang mahalin ni Kairos ang mga hayop na ito? At matututunan niya rin bang mahalin si Ira sa pagiging simple animal lover nito? Aling Helen, ito lang po bang basura nyo? Baka meron pa po kayo sa loob ng bahay nyo. Baling ni Ira sa matanda, isang owner ng water refilling station. Ito lang ang basura ko, iha. Medyo konti lang ngayong araw. Ganun po ba? Sige po, babalik naman po kami sa susunod na linggo para mangolekta ulit ng basura. Nakangiting sad ni Ira kay Aling Helen at sabay kinuha ang 2 supot sa kamay nito na naglalaman ng mga basura para ipasok sa garbage truck. Si Ira Mendoza ay 26 na taong gulang, isang garbage collector. Pinili nga nitong tumigil muna sa pag-aaral ng kolehiyo para maghanap buhay dahil pumanaw na rin ang ina nila dahil sa sakit na breast cancer. Kaya siya na ang tumatayong magulang sa 2 kapatid niya. Maliban sa pagiging garbage collector, minsan rumarakit din siya tuwing gabi sa pagiging on-call waitress sa ilang restaurant. Mahirap maging mahirap pero mas mahirap kung wala kang gagawin para umasenso sa buhay. Pagdating naman sa pisikal na kaanyuan, ay kulay morena ang kaniyang balat. Maikli ang buhok na hanggang balikat lamang. At dahil palagi siyang bilad sa araw sa pangongolekta ng mga basura, ay nagdulot ito ng dry skin sa mukha niya. Bilog ang mga mata, katamtaman ang tangos ng ilong. Hindi gaano kapulang labi at ang height niya ay umaabot lamang sa 5'3". Kasalukuyang nakasuot siya ng uniforme nila na long sleeve na kulay berde, rubber boots at gloves sa 2 kamay. Ito, iha, pang merienda niyong 2 ni Ernesto. Alam kong kanina pa kayo nangongolekta ng mga basura. Pagbibigay ng tip ni Aling Helen sa kanya. Naku po Aling Helen, wag na po. At saka malaki po itong 500 pesos. Pagtatanggi ni Ira ngunit ngumiti lang ang matanda sa kanya. Napangiti si Ira at nagpasalamat na lamang sa matanda. Tinuloy na nga nila ang pangongolekta ng mga basura sa ilang bahay na nadadaanan nila. Pero hindi niya maiwasang makarinig ng usap-usapan ng ilang mga kababaihan sa paligid nila. Anong nangyari kay Ira? Hindi ba kaklase natin siya nung high school? Palaging top 1 pa sa klase. Hindi ba siya nakapag-college? Bakit nangongolekta siya ng mga basura ngayon? Mukhang pulubi-tuloy siyang tingnan. For sure, walang lalaking magkakagusto sa kanya. Kaya nga akala ko nga isang nurse na rin siya katulad natin pero isang garbage collector lang pala ang trabaho niya ngayon. Nakakadiri. Rinig ni Ira sa 2 babaeng nag-uusap habang abala siya sa pagpasok ng mga basura sa garbage truck. Kung hindi siya nagkakamali, boses yun ni Joyce at Pia, ang mga kaklase niya nung high school at parehas ng ganap na nurse ngayon. Parang diring-dari pa ang mga ito sa itsura niya ngayon. Imbis na sungitan niyang mga ito, ay ngumiti siya. Oh, Joyce, Pia, kumusta na kayo? Baka may mga basura rin kayo dyan. Nga pala, idadagdag ko lang sa topic niyo kanina na hindi ibig sabihin na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral hanggang dito lang ako. At huwag niyo sanang pandirian ang trabahong isang garbage collector dahil hindi mapapanatili ang kalinisan sa kapaligiran kung hindi dahil sa amin. Mahinahon at nakangiting pagpapaliwanag ni Ira sa mga ito. Natahimik naman ang 2 babae nang ibinibigay ang mga basura sa kanya.
2 nakasako. Ngunit napailing si Ira nang may napansin siya sa mga basura nito. Sana naman alam niyo ang proper waste segregation. Yung nabubulok at hindi nabubulok. Para hindi sayang ang pwede pang mai-recycle. At kahit yun lang ang maitulong niyo sa amin para hindi na kami mahirapan pa. Baling niya sa mga ito. Dahil sa sinabi niya, ay tinaasan siya ng kilay ni Joyce. Inuutusan mo ba kami? At wala ka bang mga kamay? Eh hindi ba yan nga ang trabaho niyo? Garbage collector nga, diba? Saad pa nito at sabay pinag-cross ang 2 braso sa harapan niya. Mahaba ang pasensya ni Ira kanina, pero mauubusan yata ngayon. Aba, tinuturuan ko lang sila ng tama tapos ako pang mukhang masama ngayon. May pinag-aralan ba talaga ang mga to? Sila kaya ang ibulo ko sa basurahan? Iritang sigaw ng isip niya. Magsasalita na sana si Ira pero hindi niya naituloy nang magsalita si Manong Ernesto, ang driver ng garbage truck. Iha, Ira, hayaan mo na yan. Tara na, sa ibang barangay naman tayo. Napabuntong hininga na lamang si Ira at hindi na pinatulan ng 2 babae. Halos maghapon ang trabaho nila hanggang sa pagsapit ng 5:00 ay natapos din sila ni Manong Ernesto sa pangongolekta ng mga basura sa ilang mga barangay. Bakit ang hirap maging mayaman? Hindi ba pwedeng mayaman na lang lahat ng tao sa mundo? Para wala nang naghihirap ngayon katulad ko? Naiiyak na sigaw ni Ira sa harapan ng dagat. Kasalukuyang nasa dalampasigan siya ngayon para ibuhos ang nararamdaman niya. Nakiusap nga siya kay Manong Ernesto kung pwedeng magpahinga muna sila sandali bago sila dumaan sa junk shop. Palubog na rin ang araw kaya tanawang kulay kahel sa kalangitan. Sinungaling siya kung hindi niya aaminin sa sarili na nasaktan siya sa pangmamaliit ng 2 kaklase niya nung high school kanina. Bakit ang babaw at nandidiri ang tingin nila sa katulad kong garbage collector? Hindi ba nila alam na malaki ang ginagampanan namin sa komunidad para mapanatili? Hindi natapos ni Ira ang pag-i-emote nang biglang may napansin siyang isang gwapong lalaki na hindi kalayuan sa pwesto niya. Mukhang mayaman ito dahil nakasuot ng corporate attire at agaw pansin ng mamahaling relo. Narinig niya pa ang boses nito nang magsalita sa kabilang linya. May katawagan nga ito ngayon sa cellphone. Prepare a meeting for tomorrow. I want all stakeholders to be there. Ako ang CEO ng kumpanya, kaya sundin mo ang lahat ng sinabi ko. Make sure everything is prepared, Miss Reyes. Bahagyang nagulat si Ira nang marinig ang sinabi ng lalaki na isang CEO ng kumpanya pala ito. Parang may nagudyok sa kanya na lumapit dito. Pero bago siya lumapit sa lalaki, ay pinahiran niya muna ang mga luha at sipon niya. And by the way, hanapin mo sa opisina ko ang maliit na box. Baka nandun lang. Dagdag pa ng lalaki sa kabilang linya bago ito binaba ang cellphone. Ngunit napaigtad lamang ito nang sumulpot si Ira. Sir, kailangan niyo po ba ng personal assistant? Mag-a-apply po sana ako. Walang pag-aalinlangang tanong ni Ira sa lalaki. Sa sobrang hirap sa buhay, ay kailangan pa niya ng ibang sideline. Kumunot ang noo ni Kairos. Hindi nito inaasahan na may babaeng randomly ang mag-a-apply sa kanya bilang personal assistant at sa gitna pa ng dalampasigan. I'm sorry, miss, pero may personal assistant na ako. Sagot ni Kairos at aalis na sana pero agad na hawakan ni Ira ang braso niya. Kaya napahinto siya sa paglalakad. Tagaluto sa bahay niyo, sir. Baka kailangan niyo. Alam ko ang lahat ng Filipino dishes. Lahat ng gusto niyo kaya kong lutuin. Kahit madaling araw pa lang, luto na lahat ng pagkain. Desperadang sinabi ni Ira. Hindi ko kailangan ng tagaluto, miss. Dahil marunong akong magluto. Mariin na sagot ni Kairos na para bang mauubusan na ito ng pasensya. Labandera. Baka naghahanap ka ng labandera. Akong kunin mo. Expert na ako sa paglalaba. Kahit buong damit pa ng angkan niyo, kaya kong labhan yan. Saad naman ni Ira. Hindi nga siya titigil hanggat hindi siya makakahanap ng sideline. Miss, pwede ba? Hindi ako nagpunta rito para maghanap ng empleyado. Kung gusto mong maghanap ng trabaho, dun ka sa hiring. Usal ni Kairos at naipalandas ang kamay nito sa rurok ng buhok dahil sa iritasyon. Si Kairos Monteverde pala ay 30 taong gulang. CEO ng isang 5-star hotel. Mula nga ito sa mayamang angkan. Kilala ang pamilya nila sa maraming negosyo sa hospitality industry. Mapa hotel man, bar o restaurant. Bawat segundo,
Minuto at oras wala itong ibang iniisip kundi ang lumago pa ang negosyo nila. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Dahil sa pagiging competitive sa negosyo ay bakas na sa mukha nito, ang pagiging seryoso pero hindi may tatanggi na gwapo rin ito. Makinis ang muka, makapal ang kilay, malalim ang mga mata, matangos ang ilong, mapula ang labi at perpektong-perpekto ang pagkahugis ng panga at ang katangkaran nito ay umaabot ng 6'1". Pasensya na sir kung mukhang desperado ako. Pero gusto ko lang talagang makahanap ng sideline dahil kulang na kulang pa rin talaga ang sahod ko kada araw eh. Sambit ni Ira nang may lungkot sa boses. Pero ilang sandali lamang ay parang may umilaw na bumbilyas sa ulo niya nang may naisip siya. Sir, baka naghahanap po kayo ng babaeng magpapanggap na bride niyo. Para sa isang contract marriage, ganon. Nakangiting pag-aalok ni Ira. Nilamon na siguro ng utak niya ang pagbabasa ng mga novel romance at pakikinig ng mga audiobook sa YouTube channel. Dahil sa naging alok ni Ira ay bahagyang nagulat pa si Kairos na tila ba'y nakuha ng dalagang problema niya. Kailangan niya ngang magpakasal sa madaling panahon bago mapunta sa ibang mana na ipapangalan sana ng lola sa kanya. Subalit ang problema, hindi pa siya nakakahanap ng babae na magpapanggap bilang bride niya at isa pa, nawawalang binili niyang singsing. Miss, mind reader ka ba? Bakit nalaman mong problema ko? Natatawa at napapailing pang tanong ni Kairos. Si Ira naman ay namangha nang nalamang tama siya. Hindi ako mind reader sir. Sadyang pumasok lang sa isip ko na baka naghahanap kayo ng bride. Mukhang single naman kayo at mayaman. Hindi ba po pag nasa mayamang angkan ka, nasa pamahiin at nakabase sa lumang tradisyon na kung sinong unang mag-aasawa, siyang magmamana ng mga ari-arian ng pamilya? Nalaman ko lang din po ito sa mga nababasa at napapakinggan kong mga romance stories. Nakangiting pagpapaliwanag ni Ira. Hindi ko alam miss na may alam ka pala sa mga ganitong lumang tradisyon. Hindi makapaniwalang sad ni Kairos. Naisip din niya na baka ang dalagang ito ang sagot na rin sa problema niya. Fine, I'll give you a great offer. How about 1 million for 1 year, contract marriage? Buong boses na sad ni Kairos. Si Ira naman ay napakamot sa ulo bago nagsalita. Ang kuripot nyo naman sir, 1 million lang para sa 1 year contract marriage? Pasensya na sir kung mukhang pera ako pero kulang pa po ang 1 milyon. May 2 kapatid pa kasi akong pinapaaral, isang elementary at college. Pagdidemand ni Ira. Napabuga naman ng tawa si Kairos sa pagiging prangkang tao niya. Magkano ba ang gusto mo sa isang 1 year contract marriage, miss? 10 milyon sir. Sapat na po ang perang yan para makapagtapos ang 2 kapatid ko. Bala ko rin po kasing bumalik sa pag-aaral para maging isang veterinarian. Ang magtayo rin ng sariling vet clinic at mapaayos ang bahay namin. Sagot ni Ira. Pero natigil lang ang pag-uusap nila nang biglang sumulpot si Manong Ernesto. Iha, tara na. Medyo dumidilim na rin. Dadaan pa tayo sa junk shop para ibentang mga recyclable na materyales. Baling ng matanda kay Ira. Umuna nang umalis si Manong Ernesto para puntahan kung nasa ng garbage truck nila. Pero bago sumunod si Ira ay binalingan niya muna si Kairos. Kinuha niyang ballpen nito na nakaipit sa suot nitong itim na coat at sabay kinuha ang isang kamay. Miss, anong ginagawa mo? Takang tanong ni Kairos nang napansing sinusulatan ni Ira ang isang palad niya. Yan po ang number ko sir. Kapag pumayag kayo sa offer ko, tawagan niyo lang po ako. Aba sir, magaling akong umarte, kaya mapapaniwala natin ang pamilya niyo na may relasyon tayo. Sapat na yung 10 million para sa talent fee ko. Inclusive na rin dito yung mga hugs and kisses kapag needed lang naman katulad sa kasal at kung kasama natin ang pamilya niyo. At kung nahihirapan po kayo sa 10 million, pwede niyo naman po akong bayaran through installment, kaya tawagan niyo lang po ako sir kapag pumayag kayo, okay? Nakangiting sambit ni Ira at nag-okay sign pa bago umalis sa harapan ni Kairos. Si Kairos naman ay napailing na lamang habang pinagmamasdan si Ira na papali sa dalampasigan. Pero sa huli, napabuga ito ng tawa dahil sa kakulitan at kadaldala ng dalaga. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay nakarating na rin si Ira at Manong Ernesto sa junk shop para ibenta ang mga recyclable materyales na mula sa pangongolekta nila ng mga basura kanina. Pero habang ibinababa ni Ira ang isang garbage bag ay biglang may nahulog na maliit na box. Pinulot niya ito at nang binuksan ay
Namangha na lamang siya sa nakita, isang nagniningning na singsing. Manong Ernesto, isang singsing oh. Sayang naman itinapon lang. Nireject siguro ng girlfriend nang nag-propose ang may-ari nito, kaya tinapon na lang. Napapailing na sambit ni Ira. Aba, iha, kay ganda naman ang singsing na yan. Subukan mo kayang isang layin sa pawn shop. Baka magkapera ka pa dyan, iha. Suwestyon ng matanda sa kanya. Sige po, Manong Ernesto. Isasangla ko po ito bukas sa pawn shop. Baka 1,000 halaga nito. Tapos hati po tayo sa pera, Manong. Nakangiting sinabi ni Ira. Sa halos silang buwang pagtatrabaho ni Ira bilang garbage collector, ay ngayon lang siya nakapulot ng singsing. Kaya bukas ay susubukan niyang isangla ito at kung may pera man siyang makukuha ay pandagdag gastusin na rin nila sa bahay. Kaya kinabukasan bago siya pumunta sa pawn shop, ay inasikaso niya munang mga alagang hayop niya at ang 2 kapatid niya dahil maagang pasok ng mga ito. Marikit! Miguel! Gumising na kayo! Papasok pa kayo sa eskwelahan niyo! Nakahanda ng mga pagkain kaya bumangon na kayo dyan! Sigaw ni Ira sa 2 kapatid niya na nakahiga pa rin sa banig. Unang bumangon ang bunsong kapatid nila. Kinusot muna ang 2 mata bago siya binalingan ito. Ate, anong ulam? Pritong itlog at ginitaang pinakbet, Marikit. Sagot niya at marahang inayos pa ang magulong buhok ng kapatid. Wow! Ginataang pinakbet? Paborito ko po yan, ate. Maliligo po muna ako para makakain na rin. Masiglang sinabi ni Marikit bago ito lumabas ng kwarto. Si Marikit ay ang bunso sa magkakapatid. 7 taong gulang pa lamang at grade 1 pero kung magsalita man ito ay parang matured ng mag-isip. Mabait at matalinong bata. Cute ang mukha at medyo may katabaan ang katawan. Miguel! Ano na? Si Marikit naliligo na. Ikaw nakahiga pa rin. Bumangon ka na dyan bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Usal ni Ira habang nakapamewang na rin. Ate, mamaya na. May 5 minutes pa ako. Pagmamaktol ni Miguel at sabay sinubsob ang mukha sa unan. Aba Miguel, gusto mo bang malit sa klase nyo? Anong gusto mo? Buhusan kita ng tubig ngayon na babangon ka dyan. Pananakot ni Ira sa kapatid. Ilang sandali lamang ay bumangon na rin si Miguel mula sa pagkakahiga sa banig ng napapakamot sa ulo. Ito na nga ate, babangon na. Kaya aga-agang busangot na po agad ng mukha nyo. Nababawasan tuloy ang ganda nyo. Pagbibiro pa ni Miguel sa ate niya. Si Miguel ay ang ikalawa sa kanilang magkakapatid. 20 taong gulang at first year college sa kursong civil engineer. Minsan matino, pero minsan ay may pagkapasaway din. Ate, alam niyo po ba kahapon, pumunta po ako sa school ni Kuya Miguel para sunduin siya pero nakita ko pong may kasama siyang babae at ka-holding hands pa. Ang sweet po nila ate. Pagsusumbong ni Marikit sa ate nila. Magkalapit nga lang ang university ng Kuya Miguel niya sa school nila. Bahagyang nagulat naman si Ira sa narinig. Kasalukuyang nasa labas sila ng bahay para mag-abang ng tricycle para pumasok na rin ang 2 kapatid niya. Aba Miguel, ano to? Si Marikit na palang nagsusundo sa'yo na dapat ikaw ang nagsusundo sa kanya. At pwede ba? Pag-aaral mo nang atupagin mo? Paano kung makabuntis ka? Makakaya mo na bang bumuhay ng isang bata ha? Malaki ka na Miguel, kaya ayos-ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Huwag mo akong bibigyan ng sakit ng ulo. Pagsesar mo ni Ira sa kapatid. Huwag kang mag-alala ate, sobrang maaga pa para bigyan kita ng pamangkin. Saad ni Miguel at sabay kumindat pa ito na ikinailing na lamang niya. Huwag po kayong mag-alala ate Ira, isusumbong ko po agad sa inyo kapag may gawing kabalastugan si Kuya Miguel. Nako, bantay sarado na pala ako kay Marikit. Natatawang sad ni Miguel sa bunsong kapatid nila at marahang pinisil pa ang matabang pisngi nito. Makalipas ang ilang minutong paghihintay ay may humintong tricycle na rin sa tapat nila. Nagpaalam muna sa kaniyang 2 kapatid niya bago ito sumakay sa loob. Mag-aral kayo ng mabuti! Sigaw ni Ira nang papalayo na rin ng tricycle. Kumaway pang mga ito sa kanya na ikinailing na lamang niya dahil sa kakulitan ng 2 kapatid niya. Ilang sandali lamang ay kinuha ni Ira sa bulsa ng shorts niya ang maliit na box at marahang binuksan ito. Tara, isasangla na kita. Kailangan ko na palang mabayaran ng kuryente bago pa kami maputulan. Sambit ni Ira. Kaya naman ay pumunta si Ira sa pinakamalapit na pawn shop para isangla na rin ang singsing.
Pero ang inaakala niyang 1,000 lang ang halaga ay laking gulat niyang 100,000 pesos ang ibinigay ng sales clerk sa kanya. Nang lumabas siya ng pawn shop ay tulala siya habang pinagmamasdan ang hawak niyang 100,000 pesos. Totoo ba to? Hindi ba to panaginip? Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakahawak ng 100,000 pesos. Hindi pa makapaniwalang sambit ni Ira at sinampal pa nga niyang kaliwang pisngi para malaman kung nananaginip lang ba siya o totoo talagang nangyayari ngayon. Pero nang nakaramdam siya ng sakit dahil sa sariling sampal niya, ay napagtanto nga niyang totoo ang nangyayari ngayon kaya't napasigaw na lamang siya at napatalon-talon pa sa sobrang saya na parang nanalo pa sa loto. Halos mapaiyak pa nga siya. Ang swerte ko naman ngayong araw. Nalaman yata ni Lord na gipit na ako. Halos ipagpilitan ko pang sarili ko kahapon na mabigyan lang ako ng trabaho ng lalaking CEO sa dalampasigan. Tapos may magandang mangyayari pala ngayon. Masayang sinabi ni Ira. Naisipan din niyang puntahan si Manong Ernesto sa bahay nito dahil maghahati nga sila sa pera. Pero nang paparan sana siya ng jeep ay biglang tumunog ang lumang cellphone niya. Napansin niyang tumatawag si Camila Monteverde, ang mayamang best friend niya nung elementary at hanggang ngayon ay matalik na magkaibigan pa rin sila. Magsasalita na sana siya sa kabilang linya pero naunahan na siya nito. Ay, susunduin kita sa bahay niyo mamayang gabi. Kumunot ang noo ni Ira sa kanyang narinig. Ha? Mamayang gabi? Bakit naman? Birthday celebration ng lola ko at alam kong puro sidelines trabaho ang inaatupag mo. Hayaan mo naman na mag-enjoy ang sarili mo kahit mamayang gabi lang. Huwag mo nang abalahin ang susuot mo dahil ako nang bahala dyan, okay? Pero Camila, nakakahiya at baka ma-out of place lang ako. Sigurado akong mayayaman ang mga bisita ng lola mo. Sambit ni Ira sa kabilang linya nang napapakamot sa ulo. Ano ka ba? Kasama mo naman ako roon kaya hindi ka ma-out of place. At saka hindi ba gusto mo ng full-time job? Ipapakilala kita sa pinsan kong si Kairos, ang CEO ng 5-star hotel. Baka matulungan kanyang bigyan ng trabaho sa hotel niya. Nang narinig yun ni Ira, ay nagkaroon nga siya ng dahilan para dumalo sa ingranding birthday celebration ng lola nito. Baka this time, makahanap na rin siya ng full-time job. Kahit hindi siya sanay sa pag-attend sa ganong klaseng party, ay pumunta pa rin siya. Camila, pwede ba magtsinelas na lang ako rito? Ang sakit na kasi ng paa ko. Hindi ako sanay magsuot ng heels eh. Pag-iinda ng sakit ni Ira. Nakasuot din siya ngayon ng strapless champagne dress na bagay lamang sa morena niyang balat. Mas nadipin na rin ang pagkurba ng katawan niya. Pwedeng-pwede nga siyang maging model pero kinulang lang sa height. Ayos lang yan. Mawawala rin yan kapag nasanay ka na sa pagsuot ng heels. Ang mahalaga, maganda ka ngayon. Tara, kumain muna tayo bago kita ipakilala sa pinsan kong si Kairos. Paghihigit ni Camila sa braso niya. Kasalukuyang nasa loob na sila ng mansyon ng pamilyang Monteverde na kung saan nagaganap ang ingranding kaarawan ng lola ng kaibigan niya. Halos mayayaman ang mga bisita dahil pansin mo pa lang sa mga suot nito na agaw pansin at mukhang mamahalin. Ang sarap naman ng mga pagkain sa handa ng lola mo. Namamanghang sambit ni Ira nang tinikman naman ang isang lemon rosemary chicken. Marami nga ang kinuha niyang pagkain kanina sa buffet area kaya halos na puno ang pinggan niya. Parang nasa isang restaurant lang si Ira na eat all you can ang galawan. Camila, pwede ba ako mag-bring home ng pagkain? Gusto ko sanang dalhan ng mga pagkain ng dalawang kapatid ko para matikman din nilang mga to. Ayos lang ba? Hindi ba nakakahiya sa lola mo? Nahihiya pang tanong ni Ira sa kaibigan. Oo naman, ano ka ba? Ayos lang yun kay lola kaya mag-bring home ka ng pagkain para kay Marikit at Miguel. Saad ni Camila na ikinangiti niya. Kaya naman ay tumayo siya mula sa pagkakaupo para bumalik sa buffet area. Pagkalapit niya roon ay iniisa-isa nga niyang paglagay sa malaking pinggan niya. Lasagna with meat sauce, saucy sausage meatballs, chicken pasta salad at iba pang masasarap na pagkain. Mabuti nilang pala sumama ako kay Camila rito. Makakalibre pa kami ng ulam bukas. Nakangising sambit ni Ira. Nang sinunod naman niya ang lumpiang Shanghai with cheese nang biglang nakarinig siya ng pamilyar na boses sa tabi. Baka gusto mo rin ng lechon. Nang bumaling si Ira sa nagsalita ay nanlaki lamang ang mga mata niya nang bumungad sa kanyang lalaking nakausap niya kahapon sa dalampasigan.
Napatulala pa nga siya ng ilang segundo dahil mas lalong gumwapo ang itsura nito dahil sa suot na black tuxedo. Lechon, gusto mo rin ba? Ulit nito sa kanya kaya't naalerto siya. Oo, gusto ko rin ng lechon. Nauutal pang sambit niya. Nang narinig yun ni Kairos ay bumaling ito sa ilang lalaking server. Ibigay mo sa kanyang isang panang lechon. Bahagyang nagulat naman si Ira sa narinig pero lechon na rin yun kaya mahirap tanggihan. Kuya, pwede ba yung kaliwang panang lechon? Mas mataba kasi yun. Pagre-request pa ni Ira sa server. Ilang sandali lamang ay napuno nga ng mga pagkain ng malaking pinggan ni Ira at ilalagay na lang niya ito sa isang supot mamaya kapag uuwi na siya. Bakit nandito ka? Takang tanong ni Kairos sa kanya. Malamang sir, nandito ako dahil inimbitahan akong pumunta. Pero sir, pagkikita pa lang natin kahapon sa dalampasigan tapos ngayon, nagkita ulit tayo rito? Akalain mo yun sir? Tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para magtagpo ulit ang landas natin. Baka tayo talagang para sa isa't isa. Saad ni Ira sa binata at napatawa pa sa sariling biro. Pero si Kairos ay seryoso lang ang mukha habang nakatitig sa kanya. Nasa gilid ng buffet area pa nga rin sila. Pero alam niyo ba sir, kahapon may napulot akong singsing at nang sinangla ko kanina, hindi ko inaasahan na 100,000 pesos ang ibibigay sa akin. Proud pang kwento ni Ira. Lumabas na naman ang pagkamadaldal niya. Anong sinabi mo? May napulot kang singsing? Anong itsura ng singsing? Alertong tanong ni Kairos at napaayos pa ito sa pagkakatayo. Gold ring sir. Simple lang siya pero ang mahal pala ng pagkakabili ng may-ari. Akalain mo yun, nang sinangla ko, malaki ang nakuha kong pera. Nakapag-grocery po agad ako kanina. Nga pala sir, available ka ba bukas? Baka gusto niyong sumama. Linggo naman bukas kaya plano kong mag-outing kami ng mga kapatid ko sa isang beach resort. Huwag kayong mag-alala, libre ko naman lahat. Nakangiting paanyaya pa ni Ira. Magsasalita na sana si Kairos pero hindi natuloy nang tumunog ang cellphone niya. Agad naman niya itong sinagot nang napansing si Eric ang tumatawag, ang kaibigan niyang pulis. Kumusta? May balita ka na ba? Baritonong tanong ni Kairos sa kabilang linya. Oo Kairos, sa daming napuntahan kong pawn shop, may isang sigurado ako ng singsing mong nasangla. Dahil maingay sa loob ng mansyon, ni-loudspeaker ni Kairos ang cellphone niya at rinig ni Ira ang usapan ng dalawa. Napakunot noo pa nga siya dahil sa sinabi ng kausap nito sa kabilang linya. Kairos? Kairos palang pangalan ng lalaking to. Hindi kaya ito ang pinsan ni Camila na sinasabi niyang CEO ng isang 5-star hotel? Si Kairos Monteverde? Gulat na sambit ng isip niya pero ang sunod na narinig niya sa kabilang linya ang hindi niya inaasahan. Ira Mendoza, ang pangalan ng nagsangla sa singsing mo. Kaninang umaga niya lang naisangla sa pawn shop sa halagang 100,000 pesos. Halos mabitawan na nga ni Ira ang hawak niyang pinggan sa kanyang narinig. May hindi yata matutuloy na outing bukas. May picture ka ba sa kanya? Gusto kong makitang itsura ng babae. Saad ni Kairos sa kabilang linya. Si Ira naman ay hindi alam kung ano ang gagawin. Nanginginig na rin ang dalawang kamay niya at halos pagpawis na rin siya dahil sa sobrang kaba. Gulat na gulat din ang itsura niya dahil hindi niya inaasahan na ang may-ari pala ng singsing na napulot at naisangla niya ay ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Tatakbo na sana si Ira nang biglang hinawakan ni Kairos ang braso niya. Miss, sandali lang. Parang kamukha mong babaeng to. Kunot noong sambit ni Kairos. Napalunok ng laway si Ira. Sir, pasensya na. Hindi ko po alam na singsing niyo pala yun. Pero hindi ko naman yun ninakaw. Hindi po ako. Miss, kailangan mong sumama sa akin ngayon. Saad ni Kairos na ikinatigil niya. Ha? Sasama sa inyo? Bakit? Saan niyo ako dadalhin sir? Huwag niyo pong sabihing dadalhin niyo ako sa police station. Sir, hindi ko nga ninakaw ang singsing niyo. Pagtatama ni Ira at bago pa siya makapagsalita ulit ay hinigit na ni Kairos ang isang braso niya paalis sa malawak na living room ng mansyon. Sir, bingi ka ba? Ang sinabi ko hindi ko ninakaw ang singsing niyo, kaya bitawan niyo ang braso ko. Nagtatrabaho ako bilang garbage collector kaya napulot ko lang sa garbage bag yung singsing niyo. Bakit kasi ang burara niyong tao? Ayan tuloy, natabon sa basura ng singsing niyo.
Usal ni Ira at pilit inaalis ang braso sa kamay ni Kairos. Pero si Kairos ay napatawa at napailing lang sa sinabi niya at patuloy pa rin sa pagigit sa braso niya. Napansin din niyang wala na sila sa living room at malayo na sa mga bisita. Ilang minuto silang pasikot-sikot sa loob ng mansyon hanggang pumasok sila sa malawak na kusina. Teka, bakit mo ako dinala rito sa kusina? Anong gagawin mo sa akin? Umupo ka. Ha? Bakit naman ako uupo? At pwede ba? Uupo ka o dadalhin kita ngayon sa police station? You choose, Ira. Maotoridad na sambit ni Kairos. Natakot naman si Ira sa sinabi ni Kairos kaya napaupo agad siya sa isang silya. Napakunot na lamang siya nang mapansing may kinuha ito sa maliit na cabinet. Nang lumapit ito sa kanya, ay nagulat lamang siya nang lumuhod ang isang tuhod nito sa harapan niya. Teka sir, anong gagawin niyo? Bago pa siya makakuha ng sagot mula kay Kairos, ay nabigla lamang siya nang hinubad nito ang isang suot na stiletto sa kaliwang paa niya. Parang may kuryente pang dumaloy sa sistema niya nang maramdaman ng mainit na kamay nito sa paa niya. Hindi mo ba napapansin na kanina pa dumudugo ang kaliwang paa mo? Seryoso at napapailing na baling ni Kairos nang mag-angat ito ng tingin sa kanya. Nang narinig yun ni Ira ay napanganga na lamang siya sa gulat. Akala niya tungkol sa singsing ang dahilan kung bakit kinaladkad siya ni Kairos paalis sa party. Pero tungkol lang pala sa paa niya. Ngayon nga lang niya napansin na dumudugo na pala ang isang paa niya. Hindi niyo ba ako dadalhin sa police station, sir? Paninigurado ni Ira dahil baka pagkatapos gamutin ang sugat niya sa paa, ay bigla na lang siya nitong dalhin sa police station. Napabugo naman ng tawa si Kairos sa naging tanong niya. Bakit naman kita dadalhin sa police station? Pinahanap ko lang kung sino ang nakapulot sa singsing at baka may nakapagsangla dahil hindi sinasadyang naitapon ang kasambahay namin ang biniling singsing ko nang naglilinis siya sa loob ng kwarto ko. Paliwanag ni Kairos na ikinahinga ng maluwag ni Ira. Pasensya na sir, akala ko tinapon na talagang singsing na yon kaya sinangla ko na. Pero wag po kayong mag-alala, tutubusin. Bago pa natapos ni Ira ang sasabihin, ay biglang nagsalita si Kairos. Ako nang bahalang tumubos. Ang kailangan mo lang gawin ay maging asawa ko sa loob ng 1 taon, Ira. Birthday ng lola ko ngayon at kung wala akong may papakilala na babaeng pakakasalan ko, ay maaaring mapunta sa ibang mana na ipapangalan niya sa akin. Bahagyang nagulat si Ira sa kanyang narinig. Kung ganun sir, pumapayag na po kayo sa napag-usapan natin kahapon sa dalampasigan? Yes, pumapayag na ako. Pero dahil na isang lamon ang singsing ko sa halagang 100,000, ang ibibigay ko na lang sa'yo ay 9,900,000. Okay ba tayo? Tugon ni Kairos at binawasan pa nga ang 10 million na pinag-usapan nila kahapon para sa contract marriage. Okay na okay sir. Malaking halaga na rin po yan para sa pag-aaral ng 2 kapatid ko at para makapagsimula ng negosyo. Gagawin nga ni Ira ang lahat mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang 2 kapatid niya. Kaya nang natapos gamutin ni Kairos ang sugat niya sa paa, ay marahang hinawakan ito ang isang kamay niya para alalayan siyang makatayo ng maayos. Let's go. Kanina pa naghihintay si Lola sa fiancé ko. Saad ni Kairos at bumalik nga sila sa malawak na living room kung saan ang selebrasyon. Nang nakabalik sila ay pinakilala nga siya ni Kairos sa lola nito bilang fiancé. Masayang-masaya nga ang matanda. Subalit si Camila ay nagulat nang nalaman ang namamagitan sa kanilang dalawa sa pinsan nitong si Kairos. Palihim namang inamin ni Ira ang katotohanan sa kaibigan at dito nga magsisimula ang 1-year contract marriage nila. Nang ikinasal sila, akala ni Kairos magiging normal lang ang contract marriage nila. Pero hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya nang nagsama na rin sila ni Ira sa iisang bubong. Ira, ano ito? May plano ka bang gawing zoo itong bahay natin? Bad trip na baling ni Kairos kay Ira. Hindi ba napagkasunduan natin na pwedeng tumira sa bahay natin ng pamilya ko? Kaya maliban sa 2 kapatid ko, sinama ko na rin ang mga alagang hayop ko dahil pamilya rin ang turing ko sa kanila. Nakangiting paliwanag ni Ira. Si Kairos naman ay napailing na lamang at bakas sa mukhang pagkaproblemado. Ngayon, hindi na tuloy niya alam kung tama bang naging desisyon niya sa marriage contract nila. Kasalukuyang nasa malawak na bakuran sila ng bahay nila at kaharap ang mga alagang hayop ni Ira. Mga aso, pusa
baboy, kambing, kuneho, manok at pato. Bata pa lang si Ira ay animal lover na ito. Ilang sandali lamang ay nagulat si Kairos nang pumasok sa loob ng malaking bahay nila ang 5 aso at 4 na pusa ni Ira. Ira, pumasok na sila sa loob ng bahay. Baka dumumi sila. Nai-stress na sad ni Kairos at napahilot pa sa sentido nang nakahawak ang isang kamay sa bewang. Huwag kang mag-alala. Na-train ko sila ng maayos kaya hindi magdudumi. Baka gusto lang nilang magpalamig sa loob dahil may aircon. Nakangiting paliwanag naman ni Ira. Walang nagawa si Kairos kundi ang pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Pagpasok nila, ay nadatna nilang masayang nanonood ng Scooby-Doo ang 2 kapatid ni Ira sa sala, habang ang mga aso at pusa ay tumabi sa mahabang sofa. Parang feel at home nga agad ang mga ito. Ate, mabuti na lang. Matalino kang pumili ng mapapangasawa. Nakatira na rin ngayon tayo sa malaking bahay na to. May aircon pa, kaya hindi na tayo magtitiis sa init ng panahon. Masayang sinabi ni Miguel sa ate Ira niya nang nakasaray pang isang paa sa mesa habang sunod-sunod ang paglamo ng grapes na kinuha niya kanina sa loob ng ref. Brother-in-law, pwede ko bang mahiram bukas ang isang motor mo? Kotse sanang hihiramin ko pero naalala ko, hindi pa pala ako marunong magmaneho. Kaya sa ngayon, motor lang muna ang hihiramin ko. Baling naman ito kay Kairos bago sumubo ulit ng grapes. Nang narinig ni Ira ang sinabi ng kapatid, ay lumapit siya rito para batukan kaya't napaaray na lamang si Miguel. Anong manghihiram ka ng motor, Miguel? Wala ka pang ang driver's license? Sermon ni Ira sa kapatid. Don't worry, Miguel. Tutulungan kitang makakuha ng driver's license. Tugon ni Kairos sa kapatid ni Ira. Dahil sa sinabi ni Kairos, ay napatayo mula sa pagkakaupo ng sofa si Miguel para yakapin siya nito. Thanks, brother-in-law. The best ka talaga. Sana biyayaan kayo ni ate ko ng 1 dosenang anak. Saad nito at nakipag-fist bump pa kay Kairos. Si Ira naman ay bahagyang nagulat at napailing na lamang sa sinabi ng kapatid. Sige, maiwan ko muna kayo rito. Magluluto lang ako ng pagkain para sa dinner natin mamaya. Aalis na sana si Kairos para pumunta sa kusina nang biglang nagsalita naman ang bunsong kapatid ni Ira. Kuya Kairos, pwede po bang mag-request? Gusto ko po sana ng beef steak. Halos itlog ng mga alagang manok ni Ate Ira ang ulam po namin sa bahay Nakangiting pagre-request ni Marikit nang biglang nagsalita rin si Miguel. Brother-in-law, ako naman, gusto ko ng menudo. Si Ira naman ay nahiya na lang dahil parang ginawa pang chef si Kairos ng mga kapatid niya. Akala nga ng mga ito na totoong mag-asawa sila. Kairos, pasensya na sa kakulitan ng 2 kapatid ko Nahihiyang bulong ni Ira kay Kairos. It's fine, Ira. Hindi naman mahirap lutuin ang mga request nila. Tugon ni Kairos at pumunta na nga ito sa kusina para magsimula na rin sa pagluluto. Si Ira naman ay napakamot na lamang sa ulo. Oh, ate, hindi niyo po ba tutulungan si Kuya Kairos sa pagluluto? Huwag po kayong mag-alala. Dito lang po kami sa sala ni Kuya Miguel para masolo niyo po si Kuya Kairos sa kusina. Kinikilig pang sambit ni Marikit. Puntahan niyo na sa kusina ang asawa mo, ate. Para na rin may matutunan ka sa pagluluto. Para hindi lang sa pagprito ng itlog ang alam mo. Pagbibiro naman na sad ni Miguel. Napailing si Ira at napabuntong hininga na lamang. Huwag kayong gagawa ng kabulustugan. Manood lang kayo dyan Bili ni Ira sa 2 kapatid niya at sa mga alagang aso at pusa niya bago pumunta na rin sa kusina para tulungan si Kairos sa pagluluto. Halos umabot pa ng 1 oras ang pagluluto nila. Si Ira naman ay hindi naiwasang mamangha kay Kairos dahil magaling nga ito sa pagluluto. Bihira lang sa mga mayayaman ang marunong sa pagluluto dahil kadalasan may mga kasambahay ito. Napuno rin ng katatawanan ang pagsasalo-salo nila sa hapagkainan dahil sa kakulitan at kadaldala ng 2 kapatid ni Ira, habang sarap na sarap sila sa mga pagkain. Nang natapos sila ay si Miguel at Marikit na ang nagpresentang maghugas sa mga pinagkainan. Si Ira naman ay nagtungo sa bakuran. Perla, ang laki na ng tiyan mo. Ilang araw na lang manganganak ka na. Sambit ni Ira habang hinahaplos ang tiyan ng baboy. Tapos na rin niyang pakainin lahat ng alagang hayop niya. Pero nandito pa siya sa bakuran para samahan sandali si Perla.
Huwag kang matakot mga anak, Perla. Dahil nandito naman ako, akong bahala. Natigil sa pagsasalita si Ira nang marinig niyang malakas na pagsigaw ni Kairos sa ikalawang palapag ng bahay. Anong nangyari sa lalaking yun? Bakit bigla na lang sumigaw? Parang nakakita siya ng multo ah. Nang narinig pa ni Ira ang sunod-sunod na pagsigaw ni Kairos, ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Tinanong niya pa ang dalawang kapatid niya kung anong nangyari pero nagkibit balikat lang ang mga ito sa kanya. Kaya naman ay umakyat na siya sa itaas at nakita niyang bahagyang nakabukas ang kwarto nila ni Kairos. Pagpasok niya sa loob ay napasigaw na lamang siya ng wala sa oras nang nakitang naka-boxer brief lang ito. Kairos, pasensya na, hindi ko alam na nagbibihis ka pala. Gulat pang sinabi ni Ira at nakalimutan nga niyang takpan ang dalawang mata niya dahil titig na titig siya sa kabuuang katawan ni Kairos na parang kaharap niya ngayon ng isang modelo ng brand ambassador ng isang underwear company. Enjoying the view, Ira? Mariinabaling ni Kairos sa kanya. Pasensya na sir, ang ganda kasi ng katawan mo ay este ng kwarto. Palusot ni Ira at ngayon lang niya tinakpan ang dalawang mata niya. Ira, pwede bang palabasin mo tong aso mo? Pumasok na lang siya bigla sa loob ng kwarto nang nagbibihis ako. Naiiritang usal ni Kairos. Ito nga ang dahilan kung bakit napasigaw ito kanina. Nang sumilip ng kaunti si Ira, ay napansin niyang nasa ibabaw ng kamang isang aso ni Ira na si Mochi. Parang ready na itong matulog sa kama. Bakit kasi nayaan mo lang na bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto? Pero wag kang mag-alala, hindi naman nakakapagsalita ang aso kaya hindi niya masasabi sa iba na nakita niya kayong naka-boxer brief lang. Pagpapaliwanag ni Ira na mas lalong ikinainis ni Kairos. Bahagyang tumahol ang aso. Oh, tumahol pa sir si Mochi. Agree nga siya sa sinabi ko. Natatawang sad ni Ira. Napailing si Kairos at inis na binalutan ng puting tuwalya ang pang-ibaba nito. Paglabas ko ng banyo mamaya, siguraduhin mong nakalabas na ng kwarto kong aso mo. Mariin na bili ni Kairos sa kanya bago ito padabog na pumasok ng banyo. Si Ira naman ay napatawa at napailing na lamang sa pagka-bad trip ni Kairos. Mochi, tara, sa kwarto ka na lang ni Marikit matulog, baka sumabog pa sa inis ang lalaking yun. Marahang paglapit ni Ira sa aso, pero parang wala itong planong lumabas ng kwarto ni Kairos dahil kahit anong paglapit niya ay lumalayo ito sa kanya para pumunta sa ibang pwesto. So gusto mong habulin kita, Mochi? Ganun ba? Natatawang sambit ni Ira sa aso at yun na nga, naghabulan pa sila sa loob ng kwarto. Tawang-tawa naman si Ira habang hinahabol ang aso. Pero ilang sandali lamang ay biglang lumabas ng banyo si Kairos nang nakabihis na rin. Pero dahil sa kakatakbo niya ng mabilis, ay hindi sinasadyang tumama ang katawan niya kay Kairos. Bago pa siya mawala ng balanse, ay nahawakan na nito ang bewang niya. Ano ba naman ito, Ira? Ang sinabi ko, palabasin mo ang aso mo. Hindi yung maghabulan pa kayo sa loob ng kwarto. Inis na sambit ni Kairos nang nakahawak pa rin sa bewang niya. Si Ira naman ay natagalan pa bago nakapagsalita dahil sa sobrang dikit ng katawan nila sa isa't isa. Hindi niya pa maintindihan kung bakit bigla na lang bumilis ang pintig ng puso niya. Pasensya na pero ayaw talagang lumabas ng kwarto ni Mochi eh. Hayaan mo na lang siyang matulog dito. Good girl naman siya. Sambit pa ni Ira. Magsasalita pa sana si Kairos pero napabaling na lamang ito sa aso ni Ira nang napansing pinaglalaroan ito ngayon sa kama ang isang sapatos niya. Ang sapatos ko! Alertong sigaw ni Kairos at agad pinuntahan sa kama ang aso. Si Ira naman ay nagulat din at sumampa rin sa king-sized bed. Pilit nga nilang hinuhuli si Mochi habang nasa bibig na nito ang sapatos ni Kairos. Mochi, good girl ka hindi ba? Ibigay mo na kay Ate Ira ang sapatos. Mahinahong baling ni Ira sa aso habang gumagapang na rin sa kama. Kapag masira ang sapatos ko, mababawasan pang 10 million mo, Ira. Mahalang pagkabili ko niyan, umabot ng 300,000. Galit na usal ni Kairos habang nakagapang na rin sa kabilang side ng kama. Nagulat at kinabahan naman si Ira dahil mababawasan na naman ang 10 million niya kapag nagkataon. Mochi, ibigay mo na yun sa akin bago pa mabawasan ulit yung 10 million natin. Tarantang sambit ni Ira sa aso
nang unti-unting gumagapang papalapit dito hanggang sa huhulihin na niya sana ito nang biglang umalis ito sa harapan niya. Dahil sa biglang pag-alis ni Mochi sa harapan niya ay ang katawan tuloy ni Kairos ang nahawakan niya. Dahil sa buong puwersa niya'y napahiga patuloy si Kairos sa kama habang siya'y pumaibabaw naman dito. Pero ang hindi inaasahan ni Ira ay nang tumama pa ang labi niya sa labi ni Kairos. Pareho pa silang nagulat sa isa't isa. Ate Ira, Kuya Kairos, ano pang ginagawa niyo? Inosenteng tanong ni Marikit, pero agad nang tinakpan ni Miguel ang dalawang mata ng kapatid. Naglalaro lang sila, Marikit. May nagkikis bang naglalaro, kuya? Nang narinig yun ni Ira at Kairos, ay doon nga lang sila natauhan at napabangon agad sa kama. Gulat na gulat pa ang itsura nang makita sa loob ng kwarto si Miguel at Marikit. Pasensya na brother-in-law at ate. Akala namin kung ano nang nangyari dahil panay ang tahol ni Mochi. Marikit, tara na. Nag-i-enjoy lang pala sila sa paglalaro nila. Nakangising sad ni Miguel nang tinatakpan pa rin ang mga mata ni Marikit. Magsasalita na sana si Ira para sabihin sa kapatid ang katotohanan sa nangyari, pero agad nang lumabas ang dalawang kapatid niya at isinarado ang pintuan. Kairos, pasensya na. Hindi ko sinasadyang mahalikan ka sa labi. Sana hindi mo bawasan ng pera. Kinakabahang sambit ni Ira. Nababahala nga siya na baka mabawasan na naman ang 10 million niya dahil sa paghalik niya sa labi ni Kairos. Dahil may kasunduan nga sila na no hugs and kisses kung hindi agree ang both parties. Napabuga naman ng tawa si Kairos at parang hindi pa ito makapaniwala sa sinabi ni Ira. Pag-iisipan ko, Ira. Si Ira naman ay naging problemado ang mukha sa narinig. Baka nga kapag natapos ang 1-year contract marriage nila ni Kairos, ay piso na lang ang matira sa 10 million niya dahil sa mga violations niyang nagawa sa naging kasunduan nila. Hindi ko naman yung sinasadya eh. Napaka-OA mo. Bahagyang napataw na lang si Kairos sa nakasimangot na mukha ni Ira. Wala naman talaga siyang balak bawasan pa ang pera nito. Inaasar niya lang talaga si Ira. Bahala ka, Kairos. Basta, please lang. Huwag mo niyong bawasan ang pera ko. Sa pagtatalo nilang dalawa ay hindi nila napansin na naunahan na pala silang matulog ni Mochi sa gitna ng kama habang yakap ang sapatos ni Kairos. Nang napansin yun ni Ira ay napangiti na lamang siya at parang nakalimutan niyang nagtatalo pala sila ni Kairos. Kairos, gusto lang palang yakapin ni Mochi ang sapatos mo eh. Natatawang sambit ni Ira. Nang napabaling din sa kama si Kairos ay hindi nga rin ito maiwasang mapabuga ng tawa. Napailing pa ito nang napansing mahimbing ang pagkakatulog ng aso sa kama habang yakap-yakap ang sapatos niya. Unang araw pa nga lang nilang magkasama sa iisang bubong, pero marami na agad ang nangyari. Ngunit ngayong gabi hindi yata makakatulog ng maayos si Ira dahil sa biglang paghalik niya sa labi ni Kairos. Kinabukasan, naging normal naman ang umaga nila. Imbis na alalahanin ni Ira ang nangyari kagabi, ay inabala na lamang niyang pagpapakain sa mga alagang hayop niya sa bakuran. Habang si Kairos naman ang nagluluto ng kanilang almusal. Brother-in-law, pwede mo ba kaming mahatid ni Marikit sa school? Para makatipid na rin kami sa pamasahe. Baling ni Miguel kay Kairos bago kumagat sa nakatusok na hotdog sa tinidor. Nasa pagkainan na nga rin sila. Sure, walang problema. Tugon ni Kairos. Yehey! Makakasakay na rin ako ng kotse. Ang bait niyo po talaga, Kuya Kairos. Kaya pala na-inlove ng todo sa inyo si ate eh. Masayang sambit naman ni Marikit bago kumagat sa ham. Si Ira naman ay halos mabilaukan pa dahil sa huling sinabi ni Marikit. Salamat brother-in-law. Exam kasi namin ngayong araw eh. Break a leg, kuya. Break a leg? Gusto mo bang mabali ang binti ko, Marikit? Dahil sa sinabi ni Miguel ay tuluyan na ngang nabilaukan si Ira. Si Kairos naman ay napatawa. Good luck po ang ibig sabihin nun, kuya. Napapakamot sa ulong sagot ni Marikit. Si Miguel naman ay bahagyang napatawa at napahilot na lamang sa likod ng batok. Nang matapos din silang mag-almusal, ay inihatid na nga muna ni Kairos sa eskwelahan
ang dalawang kapatid ni Ira bago pumasok sa trabaho, habang si Ira naman ay pumasok din sa trabaho bilang garbage collector. Kahit may pera na siya, ituloy pa rin ang pangongolekta niya sa mga basura. Kung aalis siya, mahihirapan si Mang Ernesto. Sila pa naman ang mag-tandem. Iha, maraming salamat pala sa ibinigay mong 50,000. Malaking tulong ang binigay mong pera para sa pang-maintenance ng asawa ko. Nabili ko rin ng wheelchair ang isang anak kong PWD. Puno ng sinseridad na baling ni Mang Ernesto sa kanya. Walang anuman po, Mang Ernesto. Kapag kailangan niyo po ng pera, wag po kayong mahiyang lumapit sa akin. Tutulungan ko po kayo. Nakangiting sad naman ni Ira. Kakatapos pa lang nilang mangolekta ng mga basura, kaya paalis na sila ngayon sa garbage station. Nang natapos ang pag-uusap nila ni Mang Ernesto, ay nauna na itong umalis kaya naiwan siyang mag-isa sa gilid ng kalsada. Nang biglang may humintong magarang kotse sa harapan niya. Camila, anong ginagawa mo rito? Gulat na baling ni Ira sa kaibigan nang lumabas ito sa driver's seat. Ay, tara! Samahan mo akong mag-bar ngayong gabi. Huwag puro trabaho lang inaatupag mo. Nako Camila, baka magtaka si Kairos kung gabihin ako sa pag-uwi ko. Ang sinabi ko pa naman sa kanya kanina na uuwi. Ano ka ba? Okay lang yan kahit madaling araw ka na umuwi. Hindi naman kayo totoong mag-asawa, di ba? Isang contract marriage lang naman ang pagsasama niyo, kaya tara na, sumama ka na. Paghihigit nga ni Camila sa braso niya hanggang sa tuluyang naipasok siya nito sa passenger seat. Kaya nang nakarating sila sa isang high-class bar, ay sumalubong agad sa kanilang nakakainggan yung tugtog kung saan marami na rin ang sumasayaw sa gitna ng dance floor. Nasa isang table at naka-order na rin ng mga alak at pulutan. Iinom muna tayo saglit bago pumunta sa dance floor. Saad ni Camila at nakipag-cheers pa ito sa kanya. Napailing na lamang si Ira bago ininom ang alak sa baso niya. So, kumusta ang marriage contract niyo ng pinsan ko? Nako ay, baka magka-developan pa kayo niyan na. Natatawang sinabi ni Camila. Halos mabilao ka naman si Ira sa narinig. Anong magka-developan? Halos hindi nga kami magkasundo dahil ayaw niya sa mga alagang hayop ko. Napapailing, nasambit ni Ira bago tumungga ulit sa hawak na baso. Hay nako, wag na nga nating pag-usapan ng pinsan ko. Nandito tayo para mag-enjoy. Tara, sa dance floor na tayo. Bago pa makaangal si Ira, ay nahigit na ni Camila ang braso niya papunta sa dance floor. Nakipagsiksikan pa sila sa mga sumasayaw. Ayaw naman maging KJ ni Ira kaya sumayaw na rin siya at minsan lang naman siyang makapunta sa bar kaya tinodo na rin niyang pagsasayaw. Napabudots pa nga siya nang wala sa oras. Ang saya pala rito, Camila! Natatawang sad ni Ira at tinuloy nga niyang pagsasayaw nang biglang may humarap na lalaki sa kanya. Hi miss, ang galing mo naman magbudots. I'm Gino pala. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting pagpapakilala ng lalaki sa kanya, kaya napatigil siya sa pagsasayaw. Ira. Ira ang pangalan ko. Nice meeting you, Ira. Saad nito at nakipagkamayan pa sa kanya. Can I get your number? Dahil sa naging tanong ng lalaki, ay bahagyang nagulat si Ira. Parang natipuhan nga siya nito. Pero bago pa siya makapagsalita, ay nabigla siya nang may isang kamayang pumulupot sa bewang niya. She's already married, and I'm her husband. Now, do you still want to get her number? Seryosong baling ni Kairos sa lalaki. Natahimik naman ang lalaki at napahawak na lamang sa likod ng batok. Let's go. Mariin na sambit ni Kairos at agad hinigit ang isang braso ni Ira. Nang makaalis sila sa dance floor, ay doon lang nakapagsalita si Ira. Teka Kairos, sandali. Paano mo nalamang nandito ako? Nalaman nga ni Kairos kung nasaan siya ngayon dahil sa Instagram post ni Camila. Pero imbis na sagutin siya ni Kairos, ay tanong din ang ibinalik nito sa kanya. Bakit nandito ka? Ang sabi mo, uuwi ka agad ng bahay pagkatapos ng trabaho mo. Dahil sa naging tanong ni Kairos ay napalunok pa ng laway si Ira nang maramdaman ang inis sa boses nito. At pansin din niya ang pagka-bad trip sa muka. Pasensya na. Minsan lang kasi akong makaranas ng ganito kaya sumama na ako sa kaibigan ko. Nauutal pang sagot ni Ira nang biglang sumulpot si Camila.
Oh, Insan, nandito ka pala. Samahan mo na kami ritong mag-enjoy ni Ira. Uuwi na kami sa bahay, Camila. Kung makapagsalita ka naman dyan, Insan, parang totoong asawa mo na si Ira. Nagsiselos ka na ba na baka may lalaking magkagusto kay Ira rito? Panunukso pa ni Camila. Si Ira naman ay bahagyang nagulat pa nang napabaling kay Kairos. Nagsiselos ka? Kaya ka ba pumunta rito dahil manganganak na si Perla? Malakas na sigaw ni Kairos. Ano? Manganganak na si Perla? Gulat pang tugon ni Ira. Habang ang mga tao sa loob ng bar ay napatigil sa pagsasayaw at pag-iinuman dahil sa naging sigaw ni Kairos. Sinong manganganak? May buntis ba rito? May tumawag na bang ambulansya? Nababahalang saad ng bouncer. Teka, sandali. Sinong Perla? Singit naman ni Camila at naguguluhan pa sa nangyayari. Yung alagang baboy ko. Mauna na kami, Camila. Kairos, tara na. Umuwi na tayo. Baka ano pang mangyari kay Perla. First time pa naman yung manganganak ngayon. Natatarantang sad ni Ira at siya na nga rin mismo ang naghigit ng braso ni Kairos palabas ng bar. Ang mga tao naman sa loob ng bar ay hindi inaasahan na isang baboy lang pala ang buntis. Napatawat na pailing na lamang ang mga ito bago tinuloy ang pagsasaya. Si Camila naman na naiwang mag-isay napatawat na pailing na lang din bago bumalik sa dance floor. Sa kabilang banda naman ay tuluyang nakauwi ng bahay ang dalawa. Si Ira naman ay agad dumiretso sa bakuran para puntahan ang alagang baboy. At napansin nga niyang manganganak na talaga si Perla dahil dumudugo na ang sensitibong parte nito. Kairos, kailangan ko ng malaking karton para sa mga biik. Sinulid na rin, pamunas, nail cutter at gunting. Titingnan ko sa loob. Saad ni Kairos at agad pumasok sa loob ng bahay. Pagkabalik nito sa bakuran ay dala lahat ng mga ni-request na gamit ni Ira. Wala ka bang planong dalhin siya sa vet? Pag-aalala lang tanong ni Kairos. Hindi, kaya ko naman to at nandito ka naman kaya tulungan mo ako ngayon sa panganganak ni Perla. Nakangiting sad ni Ira at sabay ibinigay pabalik kay Kairos ang malaking karton. Ate Ira, kung kailangan niyo po ng tulong namin ni Kuya Miguel, tawagin niyo lang po kami sa loob. Kakain lang po kami saglit. Break a leg, Ate Ira at Kuya Kairos. Nakangiting sambit ni Marikit bago ito bumalik sa loob ng bahay. Ira, sa tingin ko mas mabuti nang dalhin. May lumabas na rin na buntot. Saad ni Ira at agad nang hinilang buntot bago pa may mangyaring masama sa biik. Sa wakas, may isang pamangkin na rin ako. Masayang sambit pa niya nang pinupunasan ang bibig at ilong ng biik. Nang malinis na rin ang buong katawan nito, ay bumaling siya kay Kairos. Kairos, ilagay mo na itong biik sa karton. Si Kairos naman ay mukhang balisa ang muka dahil hindi alam kung paano hahawakan ang biik, kaya't nanatili lang itong nakatayo. Baka mapano siya kung hahawakan ko. Mabali pang isang paa niya. Nauutal pang sambit ni Kairos. Ang OA mo naman, hindi yan. Isipin mo na lang na nagkakarga ka ng sanggol. Hawakan mo na dali, may lalabas na pangalawang biik. Pasigaw pang sinabi ni Ira at walang nagawa si Kairos kundi hawakan ng biik kahit natakot siyang hawakan ito. May pangalawang biik nga ang lumabas at agad din itong nilinisan ni Ira ang bibig at ilong hanggang sa naging sunod-sunod na rin ang paglabasan ng biik. Tuwang-tuwa naman si Ira sa tuwing may lumalabas na biik dahil dadami na naman ang alaga niya. Pero ang assistant niyang si Kairos ay parang stress na agad. Pinagpapawisan ka na. Gusto mo, palit naman tayo ng pwesto para uupo ka lang dito. Para na rin maranasan mong pagpapaanak ng baboy. Suggestion ni Ira. Bago pa makaangal si Kairos ay agad nang nahila ni Ira ang braso niya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umupo roon. May lumalabas na isang paa! Hilahin mo na! Sigaw ni Ira. Si Kairos naman ay napalunok ng laway at nanginginig pa ang mga kamay. Nang napansin niyo ni Ira ay nilapitan niya agad ito para tulungan. Ganito lang yan, marang hilahin mo lang ang paa ng biik. Sambit ni Ira nang hinawakan niyang kamay ni Kairos para tulungan ito. Nang tuluyang nahila nila ang biik ay doon lang nakahinga ng maluwag si Kairos. Agad naman nilang pinunasan ang buong katawan nito. Sa tanang buhay ko,
Hindi ko naisip na magpapaanak ako ng baboy. Hindi makapaniwalang sambit ni Kairos. Napatawa na lamang si Ira sa kaniyang narinig. At least ngayon alam mo na kung paano magpaanak ng baboy. Nang natapos na rin sa panganganak si Perla, ay umabot ng 100 biik ang mga anak nito, kaya masayang masaya si Ira. Ngayon naman ay nagtutulungan sila ni Kairos sa pagtali ng umbilical cord ng mga biik para magpigil ang pagdurugo, kaya gumamit sila ng sinulid at gunting. 2 inches ang haba sa pagtali bago pinutol ni Ira. Ayan, natali na rin ang umbilical cord nila. Ang sunod naman na gagawin natin ay putulin ang mga ngipin nila para hindi masaktan si Perla kung dedede sa kanyang mga anak niya. Hindi pa tayo tapos? Pinagpapawisang tanong ni Kairos. Akala niya makakapagpahinga na siya. Hindi pa, kaya kargahin mo ulit ang isang biik para putulin ko ang mga ngipin niya. Nakangiting sagot ni Ira, kaya walang nagawa si Kairos kundi kargahin ang isang biik. Makalipas ang ilang minuto ay natapos din sila. Pinadede na nga rin nila ang mga biik sa ina nito. Hindi nga mawala ang ngiti ni Ira habang pinagmamasdan ng 100 ng pamangkin niyang mga biik na enjoy sa pagdede. Si Kairos naman, imbis na pumasok na sa loob ng bahay, ay nanatili siyang nakatitig sa masayang mukha ni Ira. Hindi niya napapansin na nakangiti na rin pala siya. Pero nagulat lamang siya nang yakapin siya ni Ira. Kairos, maraming salamat dahil pinuntahan mo agad ako kanina sa bar. Sa sobrang pag-i-enjoy ko kanina, nakalimutan ko na si Perla. Sobrang thank you rin dahil tinulungan mo ako sa panganganak niya. Hindi naman agad nakapagsalita si Kairos dahil sa biglaang pagyakap ni Ira sa kanya. Parang may kung anong kuryente pang dumaloy sa sistema niya dahil sa sobrang dikit ng katawan nila sa isa't isa. Ayos lang yan. Ang mahalaga, successful ang panganganak ni Perla at malusog lahat ng mga anak niya. Napapaus pang sambit ni Kairos at marahang niyakap na rin pabalik si Ira. Brother-in-law, ate, kailangan niyo pa ba ng tulong? Nang narinig yun ni Ira at Kairos, ay agad silang nagkahiwalay sa yakapan. Hindi nga nila napansin ang pagpasok ni Miguel sa bakuran. Sige, matutulog na ako. Hindi niyo na pala kailangan ng tulong ko. Ituloy niyo na pong yakapan yung dalawa. Nakangising sinabi ni Miguel bago ito bumalik sa loob. Nang naiwan silang dalawa, ay nabigla lamang si Kairos nang hawakan ni Ira ang mukha niya. Steady ka lang. May konting dumi sa mukha mo, pupunasan ko lang. Sambit ni Ira. Pero si Kairos naman ay hindi pa mapakali nang pinupunasan na rin ito ang mukha niya. Nailipat pa ang tingin niya sa labi ni Ira. Naalala niya tuloy ang accidental kiss nila kagabi. Kung kanina, kinakabahan siya sa pagpapaanak ng baboy, ngayon naman ay parang dumoble pa ang kaba niya dahil sa sobrang lapit nila ni Ira. Hinawakan niya pa bigla ang braso ni Ira kaya't napatigil ito sa pagpunas ng mukha niya. Tama na, Ira. Maliligo naman ako mamaya eh. Nauutal pang sambit ni Kairos at agad nang napatakbo pabalik sa loob ng bahay. Kaya naiwan si Ira ang mag-isa sa bakuran kasama ang mga hayop nito. Anong nangyari doon? Sambit ni Ira sa sarili nang biglang pumasok nga sa loob ng bahay si Kairos. Napailing na lamang siya tinuon ng pansin kay Perla at sa mga biik. Sa mga sumunod na araw ay napapansin nga ni Ira ang kakaibang kilos ni Kairos. Sa tuwing lalapit siya bigla na lang itong napapaatras na parang may nakakahawa siyang sakit. Isang araw, magtatanong lang sana siya kung paano gamitin ang vacuum dahil sanay nga siyang walis lang ang ginagamit sa paglilinis. Pero hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Sa YouTube manood ka, matuto ka ron kung paano gamitin ang vacuum. Saad nito sa kanya bago umalis ng bahay nang hindi man lang siya sinusulyapan. Namilog ang bibig ni Ira sa narinig. Napailing pa siya ng pinagmamasdan ang papaalis na kotse ni Kairos. Ano raw? Manood sa YouTube? Pwede naman niya ako maturuan saglit ah. Mahirap ba yun? May galit ba siya sa akin? Ilang araw na niya akong hindi pinapansin ah. Pagsapit naman ng gabi ay hindi na nakapagtiis si Ira. Kaya nang nakahiga na rin sila sa iisang kama, ay binalingan niyang likod ni Kairos. Malayo rin ang distansya nito sa kanya. Kairos,
May nagawa ba akong mali para hindi mo ako pansinin? Akala ko naman isang contract marriage lang ang pagsasama natin. Pero ang hindi ko lang maintindihan ang hindi mo pagpansin. Natigil sa pagsasalita si Ira nang biglang humarap na rin si Kairos sa kanya. Ira, hindi ko rin maintindihan kung ano tong nararamdaman ko. Gulong-gulo rin ako. Sa tuwing lumalapit ka, parang nagwawala na agad. Hindi natapos ni Kairos ang sasabihin nang biglang may kumatok sa pintuan ng kanilang kwarto. Napabangon silang dalawa at si Kairos na mismong nagbukas ng pintuan. Bumungad sa kanila si Marikit. Ate Ira, Kuya Kairos, nakatakas po sa lungga ang mga pato. Naliligo na po sila sa pool ngayon. Natatarantang sumbong ni Marikit. Nang narinig yun ni Ira at Kairos ay agad naman silang bumaba para pumunta sa pool. Malapit lang sa bakuran ng pool kaya hindi imposible na hindi maligaw roon ang mga pato kapag nakalabas sa lungga ang mga ito. Ang pool ko! Problemadong sambit ni Kairos nang napahawak pa sa noo nang nakarating na rin sila sa pool area. Nasa harapan nga nila ngayon ang 10 pato ni Ira na masayang palangoy-langoy sa pool at ang iba naman ay enjoy na enjoy sa palutang-lutang. Na-board yata sa lungga ang mga pato kaya naisipan ng mga ito ang mag-swimming. Pasensya na Kairos, huhulihin ko sila. Natatarantang sinabi ni Ira at walang pag-atubiling tumalon sa pool. Ngunit ang akala niya ang babaw lang ng tubig, pero ang lalim pala, kaya nahirapan siyang umahon sa kailaliman. Napasigaw pa ang kapatid niyang si Miguel. Ate, nakalimutan mong hindi ka marunong lumangoy! Nang narinig yun ni Kairos, ay napamura pa ito ng wala sa oras at walang pag-aalinlangang tumalon sa pool para iligtas si Ira. Si Ira naman ay nahihirapan na sa paghinga sa kailaliman ng pool. Pero bago pa may mangyaring hindi maganda sa kanya, ay may isang kamay nang humawak sa bewang niya. Nang tuluyang makaahon siya, doon lang siya nakahinga ng malalim at napaubo pa ng ilang tubig. Pero nagulat lamang siya nang marinig niyang malutong na mura ni Kairos at pagalit pa itong nagsalita. Are you trying to kill yourself? Napapikit pa si Ira sa sigaw ni Kairos at pansin din niya ang mga naglalabasang ugat sa leeg nito. Pasensya na, akala ko ang babaw lang ng tubig pero ang lalim pala. Baka kasi bawasan mo pang 10 million ko dahil naligo ang mga pato ko sa pool mo. Pagdadahilan ni Ira na ikinanganga ng bibig ni Kairos. Napasadahan pa nga ni Kairos ng palad ang basang buhok nito at napabuga pa ng tawa. At kaya mong itaya ang buhay mo basta wag lang mabawasan ng pera mo? Nagpapatawa ka ba, Ira? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Hindi mo ba alam kung anong mararamdaman namin? Nagulat si Ira sa pagsigaw ni Kairos at ramdam pa rin niyang galit sa boses nito. Pero halata sa mga mata nito ang pag-aalala. Teka nga lang, nung mga nakarang araw hindi mo ako pinapansin. Tapos ngayon, kung hindi ako tumalon sa pool hindi mo ako papansinin. Natatawang tanong ni Ira sa gitna ng lamig ng tubig sa pool. Nakahawak pa nga rin ang kamay ni Kairos sa bewang niya. Natahimik si Kairos sa sinabi niya at napaiwas pa ito ng tingin sa kanya. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Ira nang may napagtanto siya. Nag-aalala ka ba sa akin? Panunokso ni Ira. Oo, Ira. Nag-aalala ako sa'yo. Asawa kita, kaya hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo dahil responsibilidad kita. Seryosong baling ni Kairos sa kanya. Nang narinig yun ni Ira ay natahimik siya at hindi niya pa maintindihan kung bakit bigla na lang bumilis ang pintig ng puso niya sa mga binitawang salita ni Kairos. Pati ang pamumula ng magkabilang pisngi ay ramdam na rin niya. Ilang sandali lamang ay binuhat siya ni Kairos para mapaupo sa gilid ng pool. Bumalik naman si Miguel nang may dalang tuwalya. Ate, ang bobo mo naman. Ang lakas ng amats mo na tumalon sa pool. Hindi ka naman marunong lumangoy. Napapailing na sambit ni Miguel nang nilalagay ang tuwalya sa basang katawan niya. Nang narinig yun ni Ira, ay tinapunan niya ng masamang tingin ng kaniyang kapatid. Di pasensya, ang bobo ko na. Pero akala kong babaw lang ng tubig pero ang lalim pala. Okay na. Napatawa at napailing na lamang ang kapatid niya. Dahil sa nangyari, ay natagalan nga sa pag-i-enjoy ang mga patos sa pool
Pero ilang sandali lamang ay si Kairos at Miguel nang naghuli sa mga pato habang si Ira at Marikit naman ay ibinabalik sa lungga ang mga ito. Nang tuluyang na ibalik na rin nila sa lungga ang mga pato, ay bumalik naman sa kwarto si Ira at Kairos para maligo sa banyo at magpalit ng damit dahil basang-basa nga silang dalawa. Mauna ka nang maligo. Susunod ako pagkatapos mo. Hindi. Mas mabuting ikaw muna, Kairos. Basang-basa ka pa kaysa sa akin at medyo natuyo na rin ang mga damit ko. Saad ni Ira, pero nagulat lamang siya sa sunod na sinabi ni Kairos. Anong gusto mo? Maunang maligo o sabay na tayong maligo sa loob ng banyo? Madali akong kausap, Ira. Si Ira naman ay nanlaki pang mga mata nang naghubad ng pang-itaas na damit si Kairos sa harapan niya. Oo na! Ito na! Maliligo na ako! Mabilis na saad ni Ira at agad nang pumasok sa loob ng banyo. Nang nakapasok siya sa loob ay agad niyang sinarado ang pintuan. Napahawak pa siya sa dibdib niya nang maramdaman ulit ang pagbilis ng pagtibok ng puso niya na parang nababaliw na naman. Ira, nababaliw ko na talaga sa kanya. Delikado na yan. Sambit niya at napapikit na lamang ng mariin. Sa mga sumunod na araw ay napapansin nga ni Ira na hindi na siya iniiwasan ni Kairos, pero ang pinagtataka niya ay ang pagiging sweet at mabait naman ito sa kanya. Sa tuwing may trabaho siya sa gabi sa pagiging on-call waitress sa ilang restaurant, ay sinusundo siya nito. Kairos, hindi mo naman to kailangan gawin. Alam kong pagod ka rin galing trabaho. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. Baling ni Ira kay Kairos nang nasa loob na rin sila ng kotse nito. Ayaw mo ng ganito? Makakatipid ka ng pamasahe at hindi ka na maghihintay sa pag-abang ng taxi. Napabuntong hininga si Ira sa narinig. Nag-aalala lang ako sa'yo. Alam kong pagod ka na sa trabaho pero nandito ka pa rin para sunduin ako sa gitna ng madaling araw. Bahagyang nabigla lamang si Ira nang marahang hinawakan ni Kairos ang isang kamay niya. Ira, nawawala ang pagod ko kapag nahahatid at nasusundo kita. Kaya hayaan mong gawin ko to sa'yo. Mahinahong sambit ni Kairos nang hindi binibitawan ang titig nito sa kanya. Si Ira naman ay hindi pa makagalaw sa passenger seat dahil sa sinabi ni Kairos. At sinungaling siya kung hindi niya aaminin sa sarili na kinilig siya. Bago tayo umuwi, may alam akong convenience store na 24/7 open. Gusto mo bang kumain muna tayo saglit? Sige. Konti lang din naman ang nakain ko kanina eh. Nauutal na sagot ni Ira. Kaya naman bago sila umuwi ay nag-midnight snack muna sila saglit sa pinakamalapit na convenience store. At doon, nagkaroon pa sila ng pagkakataon para mag-usap at makilala pa ng lubusan ng isa't isa. Ang kwentuhan nila na puno ng saya at katatawanan na hindi nila napapansin na unti-unti na palang nahulog lalo ang loob nila sa isa't isa. Sa paglipas ng ilang araw, si Kairos na kahit abala sa trabaho ay si Ira pa rin ang laman ng isip niya hanggang sa pinatawag niya si Camila, ang pinsan niya at ang manager ng front office department ng hotel. Good morning, Mr. Monteverde. Pinatawag mo raw ako? Masiglang bati ni Camila nang pumasok na ito sa kanyang opisina. Napaayos muna si Kairos sa pagkakaupo sa swivel chair bago nagsalita. Ano ang nagpapasaya kay Ira? I mean, bagay na gusto niya. Gusto ko lang siyang regaluhan kahit hindi niya birthday. Saad ni Kairos at parang nahiya pa itong magtanong. Bahagyang nagulat naman si Camila sa naging tanong nito pero sa huli, napatawa na lamang. Ano ba yan, Insan? Akala ko naman tungkol sa hotel ang pag-uusapan natin. Tungkol lang pala kay Ira. Don't tell me, nahulog ng loob mo sa kaibigan ko. Mauuwi na ba sa katotohanan ng relasyon niyong dalawa? Panunugso pa ni Camila. Huwag nang daming tanong, Camila. Sagutin mo na lang ang naging tanong ko. Well, hindi naman materialistic si Ira. Bigyan mo lang siya ng feeds o mga pagkain ng mga alagang hayop niya. Sasaya na yun. Natatawang sambit ni Camila. Kaya naman si Kairos, pagkatapos ng trabaho ay pumunta siya sa pet store para bilhin ang mga pagkain ng lahat ng alagang hayop ni Ira.
Halos good for 3 months na ang binili niyang pagkain. Nang makauwi siya ng bahay, ay nakangiti pa siya habang bitbit ang mga pinamili niya sa pet store. Ngunit nang makapasok siya sa loob ng bahay ay nagulat lamang siya nang napansing may mga nagkalat na dugo sa sahig. Dahil sa gulat ay nabitawan niya pa ang hawak niya. Anong nangyari? Bakit may mga dugo sa sahig? Nanginginig pang sambit ni Kairos. Sinundan niya ang mga dugo ng kinakabahan hanggang sa nakarating siya sa living room. "Oh, Kairos, nandito ka na pala!" Bungad ni Ira nang lumabas ito galing kusina. Anong nangyari? Bakit may mga dugo sa sahig? Kumunot lamang ang noo ni Kairos nang tumawa si Ira. Hindi yan dugo. Pasensya na kung nadumihan ng sahig. Lilinisin ko na lang mamaya. Pinakain ko kasi ng dragon fruit ang mga aso ko. Napapakamot sa ulong sagot ni Ira. Nang narinig yun ni Kairos ay nakahinga siya ng maluwag. Akala niya may masama nang nangyari. Dragon fruit lang pala. Napansin nga rin niya ang pamumula ng mukha ng mga aso ni Ira. "Bakit ang aga mo yata?" Hindi natapos ni Ira ang sasabihin nang may napansin siya sa itaas. Napasigaw pa nga siya at lalapitan na sana si Kairos nang napansing mahuhulog ang chandelier. Pero bago pa siya makalapit dito ay naitulak na ni Mochi si Kairos. Nagulat ang lahat ng tuluyang nahulog ang chandelier. Basag na basag nga ito sa sahig. "Kairos, ayos ka lang?" Gulat at puno ng pag-aalala ni Ira nang nilapitan si Kairos. Napaupo pa nga ito sa sahig nang tinulak ito ni Mochi. Ayos lang ako." Nakahinga naman ng maluwag si Ira sa narinig. Akala niya walang nasaktan, pero nang napansin niyang hirap makabangon si Mochi ay nilapitan niya ito agad. "Mochi, ayos ka lang?" Paglapit ni Ira sa aso niya pero nagulat lamang siya nang napansing may sugat sa bandang ulo ito. Anong nangyari sa kanya? Nasugatan ba siya? Pag-aalala ni Kairos nang lumapit na rin sa aso. Nasugatan ang ulo niya. Kailangan natin siyang dalhin sa vet." Nanginginig na sambit ni Ira. Kaya naman hindi sila nag-aksaya ng oras ni Kairos. Dinalagan nila sa pinakamalapit na vet clinic si Mochi. Pagkarating nila roon, ay agad nilapitan sila ng isang staff. Halos kalahating oras na rin silang naghihintay sa labas ng room. Halos hindi pa mapakali si Ira, kaya panayang palakad-lakad niya sa hallway. Napatigil lang siya sa paglalakad ng hawakan ni Kairos ang isang kamay niya. "Don't worry. Magiging maayos din agad si Mochi. I'm sorry nang dahil sa akin nangyari." Hindi mo kasalanan, Kairos. Walang may gusto sa nangyari. Niligtas ka ni Mochi dahil ayaw niyang mapahama ka. Sambit ni Ira. Napamahal na nga ang mga alagang aso at ibang mga hayop niya kay Kairos. Natigil lamang ang pag-uusap nila nang lumabas na rin ang doktor mula sa room. "Dok, kumusta po ang aso ko?" Balisang tanong ni Ira sa veterinarian. "Hindi niyo na kailangang mabahala. Maayos na ang kalagayan niya ngayon. Mabuti na lang hindi ganun kalalim ang natamong sugat niya." Paliwanag ng veterinarian sa kanila. Nakahinga naman ang maluwag si Ira at Kairos sa narinig. Nang pumasok sila sa room, ay agad nilapitan ni Ira ang aso at marahang hinaplos ang balahibo nito. Hindi niya pa napigilan ang paglandas ng mga luha niya. Sobrang masasaktan nga siya kung mawawalan siya ng isang aso na tinuring na niyang pamilya. "Alam kong hindi mo ako iiwan, Mochi." Sambit ni Ira sa gitna ng paglandas ng mga luha niya. "Pasensya na kung OA ako ngayon. Parang kapatid na talaga ang turing ko sa mga aso ko." Sambit niya kay Kairos nang pinapahira ng mga luha. Pero napabaling lamang siya kay Kairos nang hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Nagkatinginan sila. "It's fine, Ira." Mahinahong sambit ni Kairos nang pinapahira ng basang pisngi niya gamit ang palad nito. "Walang mali sa pinakita mong emosyon ngayon. It's valid. Ang swerte nga ni Mochi at ang mga alagang hayop mo. Dahil nandyan ka para alagaan at mahalin sila na parang pamilya. Ramdam ko ang pagiging mabuting tao mo, Ira. At ang swerte ko rin naman dahil nakilala kita." Puno ng sinseridad na sambit ni Kairos. Dahil sa narinig ni Ira ay napangiti na lamang siya
Bago'y binalik nilang pansin kay Mochi na nagpapahinga sa maliit na higaan. Sa paglipas ng mga araw ay mas lumalalim ngang nararamdaman ni Ira at Kairos sa isa't isa. Si Kairos naman ay unti-unti na ring napapamahal sa mga alagang hayop ni Ira. Sa tuwing linggo ay pumupunta nga sila sa park para mag-picnic kasama si Mochi at ng ilang aso pa ni Ira. Lahat ng aso ni Ira ay friendly kaya natutuwa ang ilang mga tao kapag nakikipag-appear ito sa kanila. Brother-in-law, ate, bakit hindi pa kayo gumawa ng bata? Para naman hindi lang mga hayop ang inaalagaan nyo. Ayaw nyo ba talagang mag-alaga ng baby? Nakangising tanong ni Miguel sa kanila. Nang narinig yun ni Ira, ay halos mabilaukan siya. Kasalukuyang kumakain nga sila ngayon, malapit sa may malaking puno para hindi gaano kainit sa pwesto nila. Pero si Marikit ay abala pa rin sa pakikipaglaro sa mga aso. Alam mo Miguel, mas mabuting kumain ka na lang. Kung ano ang sinasabi mo dyan. Bahala ka ate, tumatanda ka na. Baka mahirapan ka ng magka-baby niyan. Pagbibiro pa nito sa kanya. Anong sinabi mo? Hoy Miguel, 26 years old pa lang ako. Kung makapagsalita ka naman dyan parang ang tanda-tanda ko na. Bago pa mabatukan ni Ira ang kapatid niya, ay tumawa lang ito at agad nang umalis sa pagkakaupo sa damuhan para puntahan si Marikit na masayang nakikipaglaro sa mga aso sa playground. Si Kairos naman ay napatawa at napailing na lamang sa tabi ni Ira bago nagsalita. Kung ganun, ano sa tingin mo ang tamang edad na masasabi mong pwede na tayong bumuo ng isang miyembro ng pamilya? 30? Pero syempre gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral para matupad ko ang pangarap ko na maging isang veterinarian at magtayo ng sariling vet clinic. Then, I can wait Ira. Chase your dreams and I'll be there to support you. Kumunot ang noo ni Ira. Pero ilang sandali lamang, nang napagtanto niya ang pinag-uusapan nila ni Kairos ay nagulat siya. Bigla na lang ding bumilis ang pagpintig ng puso niya. Teka, sandali. Anong pinagsasabi mo? Kasama pa rin ba to sa pagpapanggap natin? Nawawala ka na yata sa script, Kairos? Hindi pa makapaniwalang sambit ni Ira. Pero bago pa makapagsalita si Kairos, ay agad nang lumapit si Marikit sa kanila. Ate Ira, Kuya Kairos, mamaya na po kayo kumain. Sumali po muna kayo sa paglalaro namin sa playground. Tara na po! Paghihigit nga ni Marikit sa mga braso nila. Kaya naman si Ira at Kairos ay walang nagawa kundi ang sumali sa paglalaro nito sa playground. Napatawa at napailing na lamang sila. Nauwi nga sa sayang pagpipiknik nila sa park. Kahit naudlot man ang pag-uusap nila tungkol sa totoong nararamdaman nila sa isa't isa. Nang dumating naman ang fiesta sa lugar nila, ay nagkaroon nga sila ng konting handaan. Dumating pa ang ilang pamilya ni Kairos sa bahay nila. Pero ang pinakamasayang part sa fiesta sa lugar nila ay nang magkaroon ng palaro ang kapitan nila. Simple lang ang palaro. Kung sino ang makakahuli sa biik, sa kanya na ang biik at mananalo ng 10,000 pesos. Sigaw ng kapitan. Nagsitaasa naman ang mga kamay ang ilang tao para sumali sa laro. Kairos, tara! Sumali na rin tayo para madagdagan ng isang baboy ang mga alaga ko at malaking halaga rin ng 10,000. Baling ni Ira kay Kairos. Oo nga, insan, sumali na kayo. I-cheer namin kayo ni Miguel at Marikit. Saad naman ni Camila na ikinatango naman ang dalawang kapatid ni Ira. Akala ko ba, manunood lang tayo rito Ira. Kung gusto mo ng bik, bibilhan. Sino pang sasali dyan? Kulang pa ng 2 kalahok. Sigaw ng kapitan. Bago pa makaangal si Kairos ay agad nang hinigit ni Ira ang isang braso niya para pumagitna. Sasali po kami, Kap! Excited na sigaw ni Ira. Si Kairos naman ay napailing na lamang at walang nagawa kundi ang sumali na rin sa palaro. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na rin ng malawak na putikan ang 10 kalahok. Kasali si Ira at Kairos. Nasa unahan na nga rin nila ang isang biik. Halos putikan na rin ang kanilang mga paa. Masaya ito, Kairos. Dapat isa sa atin ang makahuli sa biik, okay? Nakangiting baling ni Ira kay Kairos at excited na nga rin siyang magsimula ang laro. Hindi pa tayo sigurado, Ira. Maraming mga kalaban natin. Naalerto naman silang lahat nang nagsalita ang kapitana. Handa na ba ang lahat? Magsisimula na rin tayo. 1, 2,
Tatlo! Hulihin niyo ng biik! Nang narinig yun ni Ira at Kairos, ay agad silang tumakbo ng mabilis para maunahan ng iba. Nang unang makalapit si Kairos sa biik ay huhulihin niya na sana ito pero bigla na lang tumakbo papalayo ang biik kaya sa hindi sinasadya ay nawalan siya ng balanse at nadapa pa sa putikan kaya't nadumihan tuloy ang mukha niya at ang kaniyang damit. Tawang-tawa naman si Ira nang makita ang itsura ni Kairos nang tumayo ito. Iba ka talaga, Kairos. Nakalibre ka pa ng facial mula sa putikan. Tawang-tawang sinabi ni Ira nang nakahawak pa sa tiyan. Pero natigil lamang ang tawa ni Ira nang napansing papunta sa kanilang biik. Huhulihin na niya sana ito pero bigla na lang nakalis ito at nagkaroon pa ng pagtutulakan. Kaya ang ending ay napatumba naman siya sa putikan kaya't nadumihan na rin siya. Nang lumapit si Kairos sa kanya ay akala niya ay tutulungan na nga siya para makatayo ng maayos. Pero nabigla lamang siya nang lagyan ito ng putik ang kaniyang muka. Anong ginagawa mo? Gulat pang sad ni Ira. Nilalagyan din ng facial ang mukha mo. Kibit balikat na sagot ni Kairos nang natatawa na rin. Napatawa na lang din si Ira bago bumalik na rin sila sa paghuli sa biik. Tawang-tawa nga silang lahat dahil pahirapan sila sa paghuli. Maliit na nga, maliksi pa sa pagtakbo. Kaya hanggang ngayon, wala pang nakakahuli sa biik hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay may nanalo na rin. May nakahuli na rin! Congratulations kay Mr. Edgar Ignacio! Pag-a-announce ng kapitan, kaya't naghiyawan at nagpalakpakan ng mga manunood. Pati si Ira at Kairos ay napapalakpak din sa nanalo. Kahit wala sa kanilang dalawa ni Kairos ang nakahuli sa biik ay masaya pa rin sila. At least, nag-enjoy sila sa paghuhuli sa biik at kahit puno rin ng putik ang kanilang katawan. Congratulations po Mang Edgar! Ang galing niyo po! Masayang pagbati ni Ira sa nanalo. Congratulations din po Mang Edgar. Ang galing niyo po sa paghuli ng biik. Nakangiting pagbati naman ni Kairos. Nako, maraming salamat sa inyo, iha-iho. Malaking tulong na rin yung 10,000 para sa pag-aaral ng mga anak ko para sa darating na pasukan ngayon. Mabibilhan ko na rin sila ng mga school supplies. Nakangiting tugon ni Mang Julio sa kanila. Napangiti si Ira at Kairos. Masasabi nga nilang deserve manalo ni Mang Edgar dahil mas kailangan nga nito ng pera para sa pag-aaral ng mga anak nito. Dahil tapos na rin ang palaro ay paalis na nga rin sila sa malawak na putikan. Pero napatigil lamang sa paghakbang si Ira nang may napansin siya sa lupa na isang maliit na box na kulay red. Pinulot niya ito at nang binuksan ay bahagyang nagulat siya nang makitang isang nagniningning na singsing ang nasa loob. Parang naalala niya tuloy ang nangyari noon na may napulot din siyang singsing. Kaninong singsing to? Sigaw ni Ira kahit napatigil sa paghakbang ang makasali sa palaro. Sa isip niya ay baka isa sa mga player kanina ang may-ari ng singsing. Nahulog sa bulsa ng shorts habang hinuhuli ang biik. Naghintay si Ira na may magsalita o magtaas ng kamay. Pero kumunot lamang ang noo niya nang lumapit si Kairos sa kanya at kinuha ang maliit na box mula sa kamay niya. Hindi ko alam na nahulog na pala ito kanina sa bulsa ng pants ko habang hinuhuli ang biik. Sambit ni Kairos nang napapahawak pa sa likod ng batok. Bahagyang napatawa pa ito. Si Ira naman ay hindi inaasahan na si Kairos palang may-ari ng singsing. Sa pangalawang pagkakataon, siya naman ang nakapulot ng singsing nito. Aba, ikaw na naman ang may-ari nito. Yung unang singsing mo napulot ko sa basurahan, ngayon naman sa putikan. Anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang sambit ni Ira at bahagyang natawa pa. Pero ilang sandali lamang ay nagulat siya nang lumuhod ang isang tuhod ni Kairos sa harapan niya. Kairos, anong ginagawa mo? Ira, ilang araw na ako naghahanap ng tamang tiyempo. At sa tingin ko, ito na rin ang tamang panahon para gawin ko ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Will you marry me again? Nang narinig yun ni Ira ay napataki pa siya ng bibig dahil sa gulat. Ang mga tao naman sa paligid nila ay nagtilian at hiyawan pa. Pati si Camila
Miguel at Marikit ay nakisabay na rin sa tilian ng mga tao. Hindi ko inaasahan na sa pagsasama natin sa isang bubong ay mahuhulog ang loob ko sa'yo. I am in love with you, Ira. Kaya hayaan mo ba akong maging asawa mo habang buhay at maging ama ng mga anak mo? Puno ng emosyong pagbibitaw ng mga salita ni Kairos. Si Ira naman ay hindi na rin maiwasang mapaluha sa mga narinig niya mula kay Kairos dahil parehas pala sila ng nararamdaman sa isa't isa. Na may pag-asa palang mauwi sa katotohanan ang kanilang pagsasama. Nahulog din ang loob ko sa iyo, Kairos. Ikaw lang din ang gusto kong makasama habang buhay at kasama sa pagbuo ng isang pamilya. Kaya oo, pakakasalan ulit kita. Buong boses na sambit ni Ira. Nang narinig yun ni Kairos ay lubos lamang ang ngiti niya. Agad naman niyang pinasok ang singsing sa isang daliri ni Ira. Tumayo na rin siya. Nang magkaharap sila ay bakas ang mga ngiti sa labi nila. Rinig nga ulit nila ang tilian ng mga tao. Sisiguraduhin kong magiging masayang bubuuin nating pamilya. Ikaw, ako, at ang magiging anak natin. Sambit ni Kairos nang nakahawak sa magkabilang pisngi ni Ira at hindi nga ito nag-aksaya ng kahit isang segundo para mahalikan ang labi ni Ira na puno ng saya't emosyon. At dito nga magsisimulang pagmamahalan nilang dalawa na wala ng halong pagkukunwari, kundi isang tunay na pag-ibig patungo sa malalim nilang pagsasama na walang katulad. Hindi man sila nanalo sa palaro, panalo naman sila sa pag-iibigan nila sa isa't isa. Nang ikinasal na rin sila sa pangalawang pagkakataon, ay mas lumalim pang pagmamahalan nila bilang mag-asawa. Pero wala pa sa plano nila ang bumuo ng isang miyembro sa pamilya dahil katulad nga sa sinabi ni Ira noon na gusto niya munang makapagtapos ng pag-aaral upang maging isang veterinarian at makapagpatayo ng sariling vet clinic. Kaya todo support naman si Kairos sa kanya. Kaya naman, bumalik sa pag-aaral si Ira sa kolehiyo at kumuha ng kursong biology. Nang nakapagtapos, kumuha naman siya ng Doctor of Veterinary Medicine program para magkaroon ng advanced na kaalaman sa larangan ng veterinary medicine. Pagkatapos ng DVM program, nagkaroon rin siya ng pagkakataon para mag-take ng veterinary licensure exam. At dahil sa angking talino at determinasyon ni Ira, ay napasa niya ito. Tunay ngang walang imposible sa taong may tiwala sa sarili. Lahat ng pangarap ay natutupad sa tamang panahon. Agad niyang nagkaroon ng trabaho si Ira bilang veterinarian sa isang vet clinic ng 2 taon hanggang sa napagdesisyonan na rin niyang magkaroon ng sariling vet clinic. Noon, pinapangarap lang niya pero ngayon ay may sariling vet clinic na rin siya na dugot pawis na pinaghirapan niya. Maabot lang ang pinapangarap niya. Iba na talaga ang best friend ko. Isa na talagang veterinarian at may sarili na ring vet clinic. Proud na sad ni Camila nang pumasok ito sa loob ng building. Oh, bakit nandito ka? Natatuwang paglapit ni Ira sa kaibigan. Nakasuot nga siya ngayon ng puting lab coat. Naisipan ko lang ipag-groom si Sprinkle ngayon, kaya dumiretso ako rito sa vet mo. Karga nga ni Camila ang alagang aso nito na si Sprinkle. Nailipat nga ni Ira ang tingin sa kargang aso ng kaibigan. Napangiti pa siya nang hinahaplos ang balahibo nito. Sprinkle, ang laki mo na. Medyo natatakpan na rin ang mukha mo sa sobrang haba ng mga balahibo mo. Ilang sandali lamang ay dinala nga ni Ira ang aso ni Camila sa grooming area para ayusin ito ng veterinary assistant niya. Kung nakamit na rin ni Ira ang pangarap niya para sa sarili, ang kapatid naman niyang si Miguel ay isang ganap ng civil engineer ngayon at kasalukuyang inaayos ang bahay nilang magkapatid. Ate, kuya, proud na proud po ako sa inyo dahil unti-unti na rin naiahon sa kahirapan ng buhay natin. Kung nabubuhay pa sana si nanay at tatay, alam kong proud din po sila sa inyo dahil may mga anak na silang veterinarian at isang civil engineer at ako naman, future teacher. Saad ni Marikit na ikinangiti na lamang ni Ira at Miguel. Kaharap nga nila ngayon ang kasalukuyang inaayos na bahay nila na hanggang 3rd floor. Proud din kami sa iyo, Marikit, dahil alam naming nag-aaral ka ng mabuti para makapagtapos
at maging ganap na guro. Nakangiting sambit ni Miguel. Hindi man naging madali ang pinagdaanan natin pero heto, nakakabangon na rin tayo. Nakangiting wika naman ni Ira sa dalawang kapatid niya. Sa sobrang saya nga ni Ira ngayon dahil ang pangarap nilang magkapatid na magkaroon ng magandang buhay ay unti-unti na ring nangyayari. Pagdating naman sa buhay mag-asawa ni Ira at Kairos ay biniyayaan na rin sila ng isang anak na si Bella. 7 taong gulang na rin ito ngayon. Mabait at animal lover din katulad ni Ira. Chubby ang muka, maliit ang buhok at kapag ngumingiti ito ay lumalabas ang isang dimple sa kaliwang pisngi nito. Mami, Daddy, kawawa po yung aso na yun oh. Tulungan din po natin siya. Walang pumapansin sa kanya kahit basang-basa na siya at nakatingin pa sa mga kumakain sa loob ng restaurant. Sambit ng anak nilang si Bella nang nasa loob sila ng kotse. Mahal, tara. Tulungan na rin natin. Kawawa yung aso. Baling ni Ira sa asawa. Hindi nga nagdalawang isip si Ira at Kairos na tulungan ang aso para mabigyan ito ng tamang atensyon at pangangalaga na kung saan nagtayo nga sila ng foundation program for stray dogs and stray cats dahil gusto nilang mabigyan ng komportableng tirahan at wastong pangangalaga ang mga ito. Binabakunahan din nila ng rabies vaccine ng mga aso at pusa na nare-rescue ng team nila. Dito nga binuhos ni Ira ang 9,900,000 na pera niya para sa foundation program. Mami, Daddy, ang lakas niyo pong kumain oh. Gutom na nga siya. Sambit ng anak nila habang pinagmamasdan ng aso na tinulungan nila kanina. Napaliguan na nga ito ng isang staff nila bago pinasok sa kulungan para pakainin. Good job, sweetheart. Dahil sa'yo, may natulungan na naman tayong aso. Nakangiting sambit ni Kairos sa anak at marahang hinaplos ang mahabang buhok nito. Ang bait talaga ng anak namin. Dahil dyan, may kiss ka mula kay mommy. Nakangiting sambit naman ni Ira at bahagyang yumuko para mahalikan ang kaliwang pisngi ng anak. Ilang sandali lamang ay tumulong na rin si Ira at Kairos sa pagpapakain sa ilang mga pusa at aso na na-rescue nila sa lansangan at ang ilan ay na-rescue nila nung nagkaroon ng baha sa ilang lugar. Pati ang anak nilang si Bella ay tumutulong na rin sa pagpapakain kaya hindi nila maiwasang mapangiti. Mahal, masaya ako na napalaki natin ng may mabuting puso at malasakit ang anak natin. Nagpapasalamat din ako sa'yo dahil nandyan ka palagi para sa anak natin. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo sa amin. Puno ng damdaming sambit ni Kairos. Napangiti si Ira sa narinig mula sa asawa. Mahal, ramdam ko rin ang pagpapahalaga mo sa pamilya natin. Maraming salamat din dahil araw-araw mong pinaparamdam sa amin kung gaano mo rin kami kamahal. Ikaw ang lakas at sandalan namin ng anak mo. Puno ng sinseridad na sambit naman ni Ira sa asawa. Napangiti na lamang sila sa isa't isa bago itinuloy na rin ang pagtulong sa pagpapakain sa mga hayop. Ang pagmamahalan nga nilang dalawa ay lubos na namumukod tangi dahil hindi lang nila pinapahalagahan ang bawat isa kundi pinapahalagahan din nilang mga hayop. Mapa stray dogs man yan o stray cats. Dahil naniniwala si Ira at Kairos na lahat ng klase ng hayop ay dapat pantay-pantay ang pagtrato. Parang katulad lamang ng isang tao na dapat hindi nakakaranas ng diskriminasyon, anuman ang estado o kalagayan. Bukod pa ron, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-iibigan ni Ira at Kairos, kundi ang pagpapahalaga at pagmamahal din sa mga hayop, where they can truly give unconditional love, comfort, and can even save your life. Higit sa lahat, bilang individual, palaging panatilihin natin ang maging mabuting kapwa, ang pagbibigay ng totoong pagmamahal at malasakit, nang sa gayon, pagkakaisa at pagkakaintindihan ay ating makakamit. Ang kabutihan ay tunay nga na nagsisimula sa iyong sarili, dahil nagiging daan ito sa pagpapakita ng kabutihan sa iba, patungo sa pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli,
Ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.